Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang batas na inaasahang magpapalakas pa sa kakayahan ng manggagawang Pilipino at tutugon sa hamon ng jobs mismatch. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Mahigit 2 taon ng factory worker si Manolito Rojas sa Navotas. Pero dahil sa sakit sa baga at sa kagustuhan na ring tumaas ang kanyang kita, umalis siya sa pinagtatrabahuhang kumpanya at pumasok sa TESDA at kumuha ng refrigeration and air conditioning servicing o DOMRAC. Malaking tulong po kasi katulad ko po na hindi po talaga ako nakatapos sa school grad lang. Pagka natapos ko po to, pwede pong mag-increase yung trabaho ko, gagaan, tapos lalaki pa po yung sweldo ko. Nagpapasalamat po ako sa government na tinatag nilang batas na to dahil malaking tulong po to sa mga katulad ko na karamihan na hindi po nakatapos pero may pagkakataon na maging isa silang skilled worker. Good news para sa mga tulad ni Manolito dahil pinagtibay na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act ngayong araw. Ito ay patunay ng hindi matatawarang dedikasyon at kontribusyon ng iba't ibang sektor sa pagpapalakas ng technical vocational education at enterprise-based training programs. Layo nito na matugunan ang job skills mismatch, mabawasan ang unemployment at underemployment at tiyakin na globally competitive ang lahat ng manggagawang Pilipino na handa sa anumang pagbabago sa labor market. This law directly addresses the issues of the lack of formal training and skill mismatches, ensuring that every Filipino can contribute and benefit from our nation's growth. Ang legislative milestone na ito ay nakaangkla sa adhikain ng pamahalaan na patatagin, ayusin at pag-isahin ang iba't ibang paraan ng enterprise-based training sa ilalim ng iisang framework. Samantala, ikinalugod naman ng Pangulo ang positibong resulta ng ginawang labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Sa datos kasi ng PSA, tumaas sa 96.3% ang employment rate noong September mula sa 95.5% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Habang bumaba naman sa 3.7% ang unemployment rate mula sa 4.5% kumpara noong nakaraang taon. Through this act, we will harness private sector partnerships to align our training programs with real-world industry needs. Sa pamamagitan ng batas na ito, mas magiging matatag ang ugnayan ng gobyerno at mga pribadong sektor sa pagbibigay ng pagsasanay sa mga manggagawang Pilipino na may kakayahang umangkop sa pandaigdigang pangangailangan at makabubuo ng mas maliwanag at mas magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Mula sa People's Television Network, Bien Manalo para sa Balitang Pambansa.